araw na ng nature and food adventure natin sa Tayabas, Quezon. Alam nyo naman dito sa Pinasarap di ba? Laging surprise. Palulusungin na naman po tayo, pero hindi po sa dagat. Lulusong tayo sa... Ayan, putik. What? Ay, hindi bukol pa. Wait lang. Ayun. Dito ang dalag. Paghiwalayin natin yung dalag tsaka hito. Ito dalag din to. Ah! Ah! Ay, nagtalon! Teka, tanggalin natin. Ay, lalaglag ko kumatakas! Ay, huwag ka tatakas! At hindi pa riyan nagtatapos ang aking pagpapakitang gilas. Wow, ang laki ng kalabasang yan! Parang pang Halloween. Ang bigat Ang dami pa dun, te. Kailangan natin i-harvest lahat to. Ala, pangit. Ala. Oh, diba? Ano to? Bisikleta. Tingnan mo naman itong ginawa ko. Ano ba to? Pwede bang heart shape? Lahat gagawin, matikman lang ang mga putahing tatak, Tayabas. Yan na. Teka, tanggalin na muna natin to. Ang laki-laki pala nito, Diyos ko Lord. Ito na ang galyang. Ito mismo kakainin. Landlocked component city ang Tayabas. Di tulad ng ibang bayan sa Quezon na malapit sa dagat na paliligiran ng lupain ng Tayabas. At dahil ang malawak na lupain ang kanilang yaman, pinauunlad nila ang agrikultura. Pero maniniwala ba kayo na hindi lang palay ang mapakikinabangan sa mga bukid nila? Bukod sa mga fruit-bearing trees, marami ring mga palayan or agricultural lands dito sa Tayabas, Quezon. At nandito tayo ngayon sa kabukiran, hindi para manguha ng palay or mag-harvest ng palay, para manguha ng dalag. Alam nyo naman dito sa Pinasarap di ba? Laging surprise. Palulusungin na naman po tayo, pero hindi po sa dagat. Pwede ba? Dagat naman tayo next time kasi ngayon, lulusong tayo sa... Ayan, putik. Kuya! Anong kukunin natin dyan? Dalag. Okay. Let's do it. Karaniwang naninirahan ng mga isdang dalag sa ilog at sapa. Pero dahil sa irigasyon o patubig, tinatangay ang mga ito papunta sa palayan. Paano natin uhulihin? Ang bibilis malilikot Ay, ito na. Halina't manguha na po. Wala ako nakuha. Wala ako nakukuha. Ang bibilis pala nito. Ano ba? Ano ba? Paano ba kukunin itong mga to? Kailangan po sa ulo ang hawak man para po hindi lumikot. Sige. Kailangan po tutuunan sa ulo. Ano ba? Sige po. Ganyan na lang natin, Papasok din naman, Yan ang tunay na dalag. Ito dalag. Wala pong tibo yan. Yung walang tibo, dalag! Ay, tumalog! Mama, dalag ko yan. Aray! Ito. Natalag! Yung mga hito tsaka mga dalag, magagaling silang maghukay sa putik! Ito. Teka, wait lang. Kukunin kita! Sandali, ha? Sana ba? Ito. Yan. Ay! Nagsilaglagan! Pumasok ka. Ito po ang dalag. Ayan ang dalag. Lagay mo dito. Yan. Ang hirap kasi kapag kinamay kaya gagamitin ko tong balde para makuha ko sila. Madulas man at malakas pumalag, hindi tayo susuko sa paghuli ng dalag. Alala, kakainin namin kayo mamaya. Ay, nagtalon! Teka, tanggalin natin ito ng tubig. Ay, lalaglag ko at kumatakas!
katatakas! Bukod sa dalag, may mga hito rin na mahuhuli sa palayan na ito. Ha! Marami na, no? Marami na yan! Nasaan na? Yan po. Ay, laki. Eh kasi, ito na yung dalag, oh. So kung makikita ninyo yung dalag, wala siyang whiskers at saka wala rin siyang tibo dito. Ano masarap na luto dito sa dalag? Marami po. Ano? Paksiw? Ulob, pinaksiw, adobo. Adobo? Ay, adobo sa gata. Ang sarap. Joke lang. Ayun, ito ang dalag. Ay! What? No! Teka, nasa na kuya? Ayan. Huli. Huli ka. Huli ka, dalag. Ay! Ay, hindi, buhay pa. Wait lang. Ayun. Ay, ito, may gumagalaw dito. Ay! Ang hirap pala kunin. Eto na! Marami na kaming nakuha ang mga dalag. Magluto na tayo ng ginataan. Napagod ako dun, ha? Sana masarap talaga to, ha? Ako nga pala si Edgar Rubio. Ang lutuin ko po naman ay adobong sagata na dalag. Sa kawali, unang ilalagay ang nalinis na isdang dalag. Sunod na ilalagay ang suka at tubig. At saka idadagdag ang luyang dilaw, turmeric powder, bawang, paminta at asin. Pakukuluan ko po ito ng mga 5 minutes hanggang sa maluto yung dalag. Kapag kumulo na, pwede nang baliktarin ang mga dalag. Sunod na ihahalo ang gata, siling pula at dahon ng sili. Maya-maya lang, pwede nang lantakan ang adobong dalag sa gata. Luto na po yung adobong dalag sa gata. Kulay dilaw siya kasi nilagyan ng luyang dilaw or turmeric. Parang ginataang dalag yung peg niya, no? Kikita ko yung pinit. Tignan natin. Gata siya, ginataang isda, pero may asim-asim ng konti, kaya siya adobo. Tapos, yung texture mismo ng dalag ay parang may pagkahito, parang pareho ng catfish, pero mas tough ng kaunti yung meat ng hito, di ba? Pero may pagkaganon yung peg niya. Mula sa palayan, magpunta naman tayo sa malawak na taniman. Dahil sa matabang lupa at magandang klima na meron ng Tayabas, malaking bahagi ng kanilang lupain taniman ng iba't ibang prutas at gulay. At ang ating pakay rito, kalabasa. Andito ako ngayon sa Barangay Baguio dito sa Tayabas, Quezon. At isa sa mga pangunahing kinabubuhay nila dito ay pagtatanim ng kalabasa. Mayaman sa vitamin A, sa calcium, basta pampalinaw raw ng mata yun. Ayun o, may kalabasa na kaagad dito. Yan o. So magha-harvest tayo ngayon ng kalabasa. Siyempre kailangan natin ng katulong. Ayan, si Ate Marites. Hi Ate Marites. Magandang umaga po. Wow, ang laki ng kalabasang yan. Parang pang Halloween. Ate Marites, kayo po ang presidente dito ng asosasyon. Opo. Nasa 1 ektarya ang taniman ng kalabasa rito. Tumatagal ng 3 buwan bago mahinog ang mga ito. So ang hinahanap lang natin na kalabasa ay yung basta dilawang kulay? Opo. Or pwede, ayan medyo green pa yan ah. Ito po ay pwede na gawa pong dilaw na din po yung ilalim nito. Ah, basta dilaw yung ilalim. Opo. Okay. Pwede na po siya. Pwede na yan. O, sige, mag-harvest na tayo. Paano? Talagang pipitasin lang ng ganun lang? Opo. At yun po ay natatanggal na sa ibabaw ang tangkay. Ah, okay. Dito na lang po tayo sa Ito! ibabaw. Hindi to pwede? Ano po yan na yung po bang parang duluhan ng kalabasa, hindi na po siya, bulok na po yan, madali pong mabili. Bulok na to? Opo. Ito po ang ano, dito po. Yan.
Ayun po. Ayun. Okay. Laki-laki. Ay, malaki dito. Bigat niyan. Yan po yung nagkikilo ng mga 5 kilo na yan. Ayun, oh. Ate, ang dami dun, oh. Ito din po. Ang bigat, ah. Dito na po tayo dadaan mamaya. Medyo Ang dami pa dun, te. Kailangan natin i-harvest lahat to. dami na. Oo. Dami nga po. Ito, hindi to pwede. Ito, masyado Pwede na po, dilaw. pwede po yan. Yan po ay ano. Yan po maganda pa ang, basta po green pa yung duluhan nito. Basta kailangan green yung Opo. sa may ibaba, Opo. ay sa may ibabaw, Oh. tapos dilaw sa ilalim. Opo. So, ang hinahanap natin ay yung uri ng kalabasa na medyo green pa sa taas, tapos yellow sa ilalim. Ito parang medyo overripe na ito kasi dilaw na lahat eh. Hindi na yan mapapakinabangan. So, ito naman, masyado namang green pa. Hindi rin yan pwede. So, hanap tayo ng kalabasa. Ito! Ang tanimang ito ay bahagi ng Barangay Baguio Rice and Vegetables Farmers Association. Grupo ito na ang hangarin mapanatiling sustainable ang mga tanim na prutas at gulay. So ilang minuto pa lang, ang dami na naming na-harvest. Ang tanong, paano namin ito bubuhatin? Mukhang mabigat ito. Ang isang kalabasa, usually ilang kilos? 4 to 6 kilos po. 4 to 6 kilos na kaagad. So 20 kilos na kaagad ito. Diyos ko Lord. Eh pagtulungan na lang natin, te. Papatigisa po ba tayo o isang ganun? Eh, kaya ba natin ng isang... Hindi po, baka tayo natin mapaanak kaya. ng hindi oras dyan. Mapapaanak tayo dito. Kahit Dito na na wala po tayo tayong dadaan. sanggol. Karaniwang ipinamamahagi sa mga miyembro ng kanilang asosasyon ng mga kalabasa. Ang sobrang supply naman binibenta nila sa palengke para maging pandagdag pondo sa kanilang samahan. So mapapansin ninyo, yung mga taniman ng kalabasa ay merong parang plastic covering. Ate Marites, bakit ba may plastic covering itong mga kalabasa? Para po yung mapigilan ang paglago ng damo at yung katawan ng kalabasa ay doon mapunta lahat yung nutrient na galing sa kasi kung lupa. mapapansin ninyo, binabalutan nila, nandito sa loob ng plastic na to yung mga kalabasa. Pero binabalutan nila ng plastic para hindi siya lumago ng ganun. Ang mangyayari ngayon, yung kalabasa, bukod sa hindi siya papasukan ng mga insekto tsaka ng mga weeds, may protection siya, mapupuwersa yung kalabasa na yung kanyang ibubunga ay ilalabas niya. Kaya naman, tingnan niyo, nandito yung puno, 'di ba? Pero nandun sa labas yung bunga. Tapos sabi nila, anihin mo na kami. O, halika, anihin mo na sila. Tigisa na. Tigisa tayo dito. Ay, Ako na mag-ano. matinik ka. Matinik nga po yan. Kaya po takot ang mga ahas dyan pag may kalabasa. Bakit? Gawa matinik po ang katawan ng Talaga? ganyan. Nasasaktan po ang kanilang balat. Yun. So makikita ninyo dito, meron kaming 2 uri ng kalabasa na nakuha. Yung kalabasa na may pagka-green pa ang color, tapos meron siyang dilaw dito. Tapos yung, Diyos ko, yung kalabasa na talagang dilaw na lahat. Yung green na kalabasa na meron pang dilaw sa may bandang puwet, pwede itong gulayin. Opo, Ito sir. yung masarap gataan, kasama Opo. ng sitaw. Maligat po yan. Kasi opo. maligat pa ito. Pero, itong ganitong uri ng kalabasa, medyo mas matamis na to. Tsaka mas Pwede na hinog pong na. pilipit. Ito ang ginagamit nila para gumawa ng pilipit. Opo. Ano yun, minatamis? Para pong medyo, parang kinukumpara din sa kakanin, yung kahanin din ng Parang kakanin. kakanin. Opo. O yun, so parang dessert. Okay, ang dami na naming nakuha. Siguro mga 25 kilos ang nakuha natin bawat isang crate, so 50 kilos. Hindi natin kayang buhatin dito. Pagtulungan na lang natin, te. Opo, ito pong isa. Yan. Ayan, kaya. Ay, Kaya. ang daling mag-harvest, ang hirap magbuhat. Ito yung mga nakuha nating kalabasa. Alam nyo ba na yung kalabasa, bukod sa masarap ulamin at gataan, pwede rin siyang gamiting pang merienda or pang dessert. Kasama ko dito si Mami Hazel. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng kalabasang pilipit. Tama po? Pilipit? Pilipit po. Una munang paghahaluin ang giniling na malagkit na bigas at pinakuloang kalabasa.
at saka ito imamasa. Ganyan lang. Opo, hanggang po siya ay mabuo. Hanggang mabuo siya. Opo. Na parang dough na, ganon. Opo. So ibig sabihin, pagkatapos niyo po itong masahin, huwag niyo po muna siyang bibilugin. Pahintayin niyo muna siya. Gaano katagal po? Kahit po mga 10 minutes. 10 minutes lang. Parang papatuyuin niyo lang siya ng 10 minutes. So ito yung napatuyo na namin for 10 minutes. Ano na pong gagawin? Kimisin po, bibilogin po natin ganito. Gaano kahaba? Ang hirap naman ito. Huwag niyo po didiin. Huwag didiinan. Pal po, ma'am, pal. Pagdaliri. Ganyan. Tapos, ganun lang. Opo. Aba, medyo mahirap din pala itong pagbibilog ng pilipit ah. Ganyan. Pwede bang heart shape? Pangit pa rin eh. Gumanda na. Kapag nabilog na ang pwede na itong iprito. Pero syempre, gagawin natin siyang number 8. Parang pa ganun, papilipit. Kasi kaya nga pilipit yung pangalan niya, di ba? So kukunin ng ganyan, tapos igaganyan, tapos ilaglag. Ayun. Ba't hindi number 7, like GMA 7, gano'n? Diba? Pakialamera. O kaya heart. Gawa tayo heart shape, kapuso. Charot. Taga number 8 na nga lang ako. Ay, ang pangit! Diyos ko naman. Ako na nga lang yung taga number 8, napapangit pa yung nagawa ko. Sa pagluluto ng pilipit, gumagamit ng 2 stick para mabaliktad at maprito ang kabilang bahagi nito. Ala! Pangit. Oh, diba? Ano to? Bisikleta! Kuneho! Hindi pilipit. Oh. Tingnan mo naman itong ginawa ko. Ano ba to? Kapag golden brown na ang pilipit, pwede na itong hanguin. Ayun! Tutusok-tusukin lang ng ganon. At saka isasawsaw sa tinunaw na panutsa na may gata. Ay, iba! Ready ng tikman ng pilipit na kalabasa. At eto na po ang ating kalabasang pilipit. Alam nyo, super hilig ko sa karyoka. Sarap. Parang leveled up karyoka to. Mas chewy siya. Yung pampatamis niya may gata, hindi lang basta sugar. Paligat siya, oh. Sarap. Palayan, check. Taniman, check. Ang susunod naman nating pupuntahan, kagubatan. Aba, parang ako na ata ang tagapagmana ng brilyante ng lupa. Sangretera, is that you? Dahil ang bayan ng Tayabas ay matatagpuan sa paanan lamang ng Bundok Banahaw na napaka-well-preserved yung forest cover, maraming iba't ibang mga pagkain na makukuha dito. Very fertile yung kanilang lupain. At ngayon, ang kukunin natin ay isang uri ng root crop na kung tawagin nila, galyan. Para daw itong gabi, pero mas masarap. Let's go! Ang galyang o giant swamp taro ay isang halamang gubat na kapamilya ng gabi. Karaniwan itong matatagpuan sa matutubig at mapuputik na lugar. Ano po? Ito na po yung galyan. Parang gabi nga siya, no? Pero parang mas malaki, ano? Pero ito po, hindi pwedeng gawing laing. Hindi po. Hindi. Iba po yung sa laing. Iba yung sa laing. Sa gabi yun eh. Ito, ang nakakain lang dito yung sa ilalim. Opo. Yan. Ang kinakain. Hindi pa po magulang. Yung mga ganito na nakasarado pa. Opo. Ito, pwede rin... Ay, ang ganda naman ito.
ito, pwede na rin itong gataan. Opo, ganito po ma'am yan. Ipuputol-putulin nyo na po ng ganito. Oo. Yung lalaki. Pati ito? Opo. Pero ang pake natin ngayon ay yung mismong laman ng galyang na matatagpuan sa ilalim. Opo. Okay, tara po. Ito po, ma'am. Huhukayin na natin. Ito po ay ganare. Ang kukunin nyo po yung ganitong patay na. Sampol po. Yung ganare. Oo. Ay meron pong magayot at merong maligat. Ito Maligat. po ay maligat. Gusto natin yung maligat. Tingnan po. Oo. So hindi siya sa ilalim? Hindi, ito ilalim din po. Ito. Ilalim din. Itong buong ito tatanggalin Hindi po, natin? ito lang pong pinaka. Yan lang. Okay. Opo. Medyo matrabaho nga lang po. Ang laki naman ito. Tudong ka sa kabila. Tanggalin natin to. Kailangan po malalim ang para po makuha natin yung laman. Tanggalin ko to. Ito rin, tanggalin ko to. Ang laki-laki pala nito, Diyos ko Lord. Pwede raw umabot ng hanggang 1 metro ang lapad ng dahon ng galyang. Samantalang ang mahabang stalk o tangkay naman nito ay kayang humaba ng 2.5 meters. Yan na. Teka, tanggalin na muna natin to. Yan. Ihigatin niya. Yan, ako na. Ayan na. Ito na po yung pinakalam. Malikat po yan. Ito na ang galyang. Ito mismo kakainin. Mismo laman. Para pa lang ang ubod niya. Opo. Para po sa niyog. Parang yung sa niyog. Akala ko para siyang may bunga sa ilalim na parang gabi. Hindi pala. Akala ko parang kamote na meron sa ilalim. May Yung pala, yung parang ubod pala niya. So parang yung ubod ng niyog, ito naman yung ubod ng galyang. So ito, gaganituhin. Opo. Yan, tatanggalin to. Ito, hindi na to napapakinabangan. Hindi na po. Ikaw nga kuya. Alin bang kukunin? Ito po. Ito. Ayan lang. Tanggalin po mga... Pati ang mga ugat tatanggalin. Sobrang ligat po nito. Paano nyo naman na-discover pwede pala itong kainin? Po, lolo at lola. Ang lolo't lola ninyo. Hinuno po namin. Talagang kinakain na yan. Ito po ang aming merindahan dito. Merienda? Opo, merinda. Paano yung mini-merienda yan? Ito po ay cubes lang namin. Ilaga? Alaga. Tapos may asukal sa usawan. Ay, sarap. Parang kamuting kahoy. Ito po yung marami na makakakain po nito. Oo, parang ang dami nga. Yan na. Yan na po ang ating... Ayan na, ang galyang! Okay. Pwede rin iulam. Opo, nilaga po. Yan po mismo. Yung pong, di ba't ang ginagawa namin ay gabi. Oo. Yan na rin po ang pinakang meron namin sa kapag walang gabi. Ay, Pampalapot. parang nilagang baka. Yes po. Ay! Pwede. Tara, magluto tayo. Ito yung nakuha nating galyang na kinuha pa natin mula sa ilalim ng lupa. Parang ang sabi sa amin, may pagkagabi yung texture niya. Kasama ko ngayon si Kuya RJ, natuturuan tayong magluto ng nilagang baboy. Sa kawali, unang ilalagay ang pork stock o yung pinagpakuluan ng baboy. Sunod na ihahalo ang napalambot na baboy. Bilisan niyo kuya, maubos ko to. Joke lang. Pakukuloyin ito sa loob ng 3 minuto. Sunod na ilalagay ang puting sibuyas, napalambot na galyang, repolyo, mais at baguio beans. At saka titimplahan ng paminta. So talagang pag nagninilaga kayo dito, talagang gumagamit kayo ng galyang talaga. Nilalagyan nyo talaga. Opo. Instead of patatas. Mas masarap po siya. Mas masarap siya, may tamis ng konti. Pakukuloyin muli ito ng 5 minuto at huling ilalagay ang pechay Tagalog. Ang hinukay nating galyang, ginamit na sangkap sa nilagang baboy. At narito na po ang ating nilagang baboy with galyang. Tikman na natin. Tikiman time na! Wow! Saktong-sakto yung lasa. Tikman natin yung galyang. Actually, mas gusto ko sa kaysa sa gabi. Yung galyang kasi meron siyang kamote feels. Parang manamis-namis ng kaunti. Tikman natin yung...
Sarap. Sabi nila kung may paggalang at pagmamahal sa lupa, susuklian ka nito ng masaganang biyaya. Tingnan nyo! Wow! Ang ganda! Sarap! Ayun, ito ang dalag. Isang patunay nito ang mga naaani natin sa Tayabas. Ang ganda! Ang masaganang ani at huli ay salamin ng pagpapahalaga ng mga lokal sa kanilang kalikasan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Sarap. Ito ang Pinas Sarap.